Isa naman pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 45, versikulo 1 hanggang 6. Awit sa maharlikang kasalan. Kay gandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ku ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kasaysayan. Sa lahat ng mga nilikha, makisig kang hindi hamak. Kapag magtatalumpati, pambihira kung mangusap. Ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tuwi-tuwi. Ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata. Sa sagisag mo mahalikat, malakas nga't dakila ka. Maglakbay ka't mayroong dangal. Tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. Palaso mo'y matatalim, pumpatay ng kaaway. Susuko ang mga bansa at sa iyo'y magpupugay. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos. Isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghari sa bansa mong nasasakop. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babahagi ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 45, talata 7 hanggang 9, ito po ang nakasaad. Katarong ay iyong mahal, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinamang hari, kagalakang tanging-tangi. Sa damit mo'y nalalakap 3 uri ng pabango, mira, aloe, sa kakasya, nabuhat sa ibang dako, inaaliw ka na tugtog sa garing na palasyo mo. O kay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga, samantala sa kanan mo nakatayo yaong reyna. Palamutigin tong lantay sa damit na suot niya. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang papuri at pasasalamat ay laging sa Ama lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 45 verses 10 to 13. O kasintahan ng hari, pakinggan mo ang sasabihin ko. Kalimutan mo ang iyong mga kamag-anak at mga kababayan. Nabihag mo ang hari ng iyong kagandahan. Siya ay iyong amo na dapat igalang. Ang mga taga-Tiro ay magdadala sa iyo ng kaloob. Pati ang mga mayayaman ay hihingi ng pabor sa iyo. Nagniningning ang kagandahan ng prinsesa sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang suot na trahe di boda ay may mga bordang ginto. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 45, verses 14 to 15. Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta. Mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, nagsipasok sa palasyo. Kanyang hari ay hinanap. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo po ay narito po muli upang magpatuloy sa devotion na ating pong ginagawa sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 45 verse 16 to 17. Sabi po dito, ang iyong mga anak ay magiging kahalili ng iyong mga ninuno. Itatatag mo sila bilang mga pinuno sa buong lupain. Aking ipapahayag ang iyong pangalan sa lahat ng salinahi. Kaya't pupurihin ka ng mga bayan magpakailanman, no? So dito makikita po natin na talagang ang Diyos yung nagpapamana, no? Yung Diyos ang Diyos ng mga henerasyon. So ibig sabihin, kahit dumaan na yung napakaraming henerasyon, no? Ang Diyos pa rin po yung nagpapamana. So sa madaling salita, nagpalit-palit man yung henerasyon, no? Ang Diyos po ay nanatilang siya pa rin yung Diyos. So, matatawag po natin yan na ang Diyos ay Diyos pa rin ng henerasyon. So, kung paano tayo nabubuhay, no, ay nagiging pamana natin ito sa ating mga anak sa susunod na henerasyon. So, ibig sabihin, yung pagsunod natin sa Diyos ay malaki po ang ambag nito para kalugtan din ng Panginoon yung ating mga anak. So, dito makikita po natin na hindi lang po yung mga magulang ang nagtatagumpay kapag sila ay sumusunod sa Panginoon,
kundi ganun din po yung kanilang mga anak. Yung pagpapala ng Diyos ay andyan po laging may pabor, no? Kumbaga, nagiging continuous po ito para sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. So, napakasarap po na ang sikapin natin, ang patuloy na sumunod para sa ating Panginoon. So, ang pinakamalaga pong maiiwan, no, sa susunod na henerasyon ay yung pong takot sa Diyos. Ito po yung maituro natin, yung may paggalang tayo sa Diyos. Kaya nga sabi sa Deuteronomy chapter 6, no, verse 6 to 9, "This word that I'm giving you today are to be in your heart. Repeat them to your children and talk about them, no? When you sit in your house, when you walk along the road, and when you lay down, and when you get up." So, ibig sabihin, ito po yung maipapamana natin sa ating mga anak na dapat turuan natin sila na gumalang sa Panginoon, magkaroon po sila ng takot at sumunod sa Panginoon. So, sa madaling salita, inilalagay po natin ang ating mga anak sa magandang posisyon, no? O yung pagsunod natin, inilagay natin yung ating mga anak sa napakagandang posisyon kasi i-bless din po sila ng Panginoon. Samantalang kung ang magulang ay hindi sumusunod, no, sa mga tuntunin ng Panginoon, minamana rin po ng mga anak yung mga bagay na hindi maganda. So, sunod lang po tayo upang ang ating mga anak ay may pamana po tayo na magandang kinabukasan sa biyaya ng Panginoon. So, purihin po muli ang Panginoon sa ating mga buhay. God bless everyone.